All right. Here we are. 1, 2, 3. RRM is back. Just to remind everyone, ito yung si Big Ronald, Big Richard, at saka si Mark Gamboa. Kamusta kayo dyan, guys? Thank you for joining us. Mark, naka-pink ka yata. Medyo napaaga yung election natin, alignments natin. Mamaya na yan. Oo. Ano Maganda nangyari ng kulay. dyan? Oo. Wala lang, para presko lang suotin. Yun. Oo nga, mukhang presko ka Summer talaga. pa rin. Para nakadalawang Oo. ligo ka bago ka nag-join, kaya late tayo nag-start. Sir Ronald, kamusta ang Shogun dyan? Di ka na Shogun, Kimono King ka na ngayon. Kamusta anong Siyempre. updates natin dyan, Taiko Shogun Ronald? Siyempre, kung tayo ngayon, beauty. Ayan. Miss Universe Miss Universe. Magaling ka talaga mag-host Napabili ako sa Sir Ronald. Ito. Kinabahan na si Mark Gamboa kasi papakantahin natin si Mark Gamboa. Meron siyang kanta dun sa F4. Ito. Let's start muna dito sa pinakamahalagang pangyayari sa buwan sa siguro taon na ito. Ito yung Miss Universe, guys. Ito na. Na-finalize kahapon after my 2 hours delayed analysis of yung latest hearing sa Senate na pag-usapan natin si Pebbles, si Bubble Gang, lahat yan. Yung pala, nakasabay natin yung Miss Universe at this year's Miss Universe ay in my opinion, in the best way possible, represents the many tones and shades and talents that defines the Filipino beauty. Obviously, what I mean is that hindi nanalo yung usual diba? Yung Tisay, half Caucasian. I'll be honest, guys, medyo self-deprecating na rin siguro yan. Whenever I go abroad, especially sa Thailand, medyo bitter ang mga Thai sa atin. Whenever I say na, Filipino, maganda kami, nakailan Miss Universe ka, sasabihin na, no, those are half European, half American, parati sila sa atin ganun, na hindi daw So, for me, I think we have a Miss Universe this year na talagang, I think represents the truly cosmopolitan nature ng pagiging Pinoy. At Mark, hindi ako agree doon sa Yorme mo na ang moreno ang tunay na kulay na Pilipino. Para sa akin, pagiging Pinoy, it could be all shades, 'di ba? It could be all shades of beauty. At yun ang kaganda ng Miss Universes natin. They come from different skin tones, backgrounds, social classes, at yun ang kaganda ng Pilipinas. Ayan, sinabi ko na lahat, politically correct tayo. Let's keep it that way, guys. Mapahamak tayo sa Ronald. Ayan, go Mark. Congratulations, nabating natin. I'm sure she's going to represent the country well doon sa upcoming Miss Universe competition. Kaya we are cheering for her. And maganda nga kasi in line nga doon sa gustong mangyari of course ng Miss Universe at nung Miss Universe Philippines, mas maging inclusive, mas maging to redefine kung yung mga nakasanayan, yung mga tinatawag nila na Western style of beauty. Kumbaga, let's step out of the box and tignan yung mga iba't ibang klase ng ganda na meron yung mga Pilipina. Kaya congratulations, and I'm sure you're going to represent the country well. Taga Bulacan pa sa amin. Bulacan. Ay, so, well, Mark, we are very proud of you. Ano yung from discussion Bulacan. online? Ano ba yung discussion online in terms of responses online? Ano bang diskurso sa blogosphere? Hindi kasi merong mga kanya-kanyang favorite, kanya-kanyang mga bet sila na manalo. So siguro baka doon nanggagaling yung issue at yung mga kontrobersiya, bakit ganito, bakit ganun. Pero hindi mo kasi maiiwasan yan pag may mga ganyang pageant talaga. May kanya-kanyang paborito, tapos pag hindi nanalo yung paborito nila, maaring i-questionin o ba't ganyan. At pero tingin ko deserving naman yung nanalo. Na broadly positive, konti lang yung mga Sir Ronald, ikaw parati ka nasa Europe at I'm sure nung nasa Europe ka, marami kayong mga pinag-usapan ukol sa Pilipinas, Europe, mga ganun. Ikaw, anong take mo dito, Sir Ronald, in the most politically correct fashion? Just to make sure lang, baka ma-MTRCB tayo. Wala akong sinasabi na hindi ka politically correct. I'm just saying. Parang okay, tingnan mo sa likod ko, yung Haponesa. Naalala mo yung controversy last year? Ayan. Yung Miss Japan na Polish. Diba? Yung naging Miss Japan, tapos nagreklamo. Marami mga nagreklamo dahil yung Japanese concept of beauty daw.
parang tinabunan ng Western concept of beauty. Eventually, to make a long story short, binawi, 'di ba? Binawi yung trono ng Miss Japan na Japanese citizen siya, Di ba ano pero ka? pero Wow, ang dami mo ah, information. I'm surprised. I had no oh, idea about Miss Japan politics. I mean, wow. Japanese citizen siya pero Wow. Polish yung kanyang man. So nagkagulo Wow. noon, laking away noon, no? Eventually binawi. Tapos lumabas pa, ang daming naging personal na atake sa kanya na meron siyang boyfriend na may asawa, etc. etc. Medyo vicious yung mga tira sa kanya. Eventually ay binigay naman niya ng kusa yung trono, no? Sa Pilipinas kasi lalo na sa mundo na mga overseas Filipinos, marami tayong mga kababayan na citizen sa Europe, citizen sa Asia. Concept ng Pilipino ay nabe-blur yung lines, no? Nabe-blur yung lines, no? Dahil isa tayong populasyon na merong diaspora eh. Dahil Right. sa mga problema sa ating bansa, marami ang napipilitan na lumabas ng bansa. At yan ay medyo may epekto maganda yung ganyang klaseng development dahil mas nagiging real yung concept Right. natin ng beauty. Hindi lang siya yung traditional na Western, no, yung traditional na Mestiza, Spaniel, napapanood mo Spanish. napapanood mo sa Netflix, no, napapanood mo sa, 'di ba? Kaya maganda 'yan dahil nada-diversify yung concept natin ng beauty, no? Sana lang ay yan ay mag-permeate sa lahat ng mga beauty contest, including yung Miss Gay Philippines. Ayan, Sir Ronald, let's just keep it there kasi baka mapunta tayo kung saan. I will just say, me and Mark were like jaw drop. I had no idea there was this whole scandal in Miss Japan. Ang Last dami mo year. alam na background. Kilala, friends mo pa itong mga to? Parang ang dami mo alam. Ibang klase ka, Sir Ronald. Ito yung mga gumigising sa gitna ng conversation, talagang alam na alam lahat ng mga pasikot. Yung marami akong kaibigan, lalo na sa Akbayan, pag nagkaroon ng beauty contest, Miss Philippines, no? Tigil lahat. Lahat nanonood, no? Katulad sila Percy Sendanya, no, yung aming nominee Nagpangalan na. namin for Oo. party list, di ba? Ay naku, yun. Patalungin mo yun, naku, tigil lahat. Pag may Matter of beauty national contest. interest. This is a matter of national Yes, yan. This is a matter Kumbaga sa Europe, pag merong football, tigil lahat, di ba? Sa Pilipinas, pag may beauty contest, tigil lahat. Di ba, Mark? Hindi, except natapos na ako Akbayan. Gusto ko ding purihin din yung inyong Mahina yung Bakit boses mo. lumayo ka? Mark, bakit lumalayo ka? Nawala ka ng boses mo. Na-nervous ka yata. Na-nervous yata si... Mark, nasa Japan ka na ba or nasa Poland? Wala pa rin? Malayo boses mo. Wala ka bang speaker dyan? Hindi, naglulukot. Sige lang. Baka volume. Oh, volume lang. Baka volume lang. Parang lumayo ka bigla eh. Kanina okay ka sana, brother. Leave ako, balik ako ulit. Oh, na-nervous yan, Ronald. Sir Ronald, mamaya na lang natin pag-usapan. Maraming masyadong detalye. Ito na sana. Yung iba kasi yung beauty contest, hindi pa Western pa rin yung framework eh. Katulad nung sinabi ko kanina beauty contest. Yeah, I mean, the reason I ask you about Europe is because, I mean, of course, it applies also in the US. Doon parang yung pagiging tan na skin, no? It's actually beauty, di ba? I mean, I've been to Ibiza, I've been to different parts in Europe. Nagpapatan lahat. Na parang ang concept ng beauty sa Europe and many parts of the world. Inggit Sila sa, well, not necessarily me maybe, but you know what I'm saying? Like yung ako olive skin ako, but you know yung mga Filipino na talaga more, it's considered as one of the most beautiful out there. Yung mga cousins ko na Moreno, talagang exotic sila doon sa Europe, ha. Talagang bentang-benta. Oh, yung mga Rihanna type ng mga beauty, no? Oh, bro. Yeah, man. Diba? So Ronald, I don't Diba? agree na parang nagda-diversify tayo. I think we're upgrading our taste.
I think we're upgrading our taste kasi napaka backward colonial yung taste ng yung preference natin, yung conception natin ng beauty. So I think what we're doing in the Philippines is nag-upgrade tayo, nag-update tayo to have a much more inclusive notion of ano yung pagiging Pilipino at saka Filipino beauty. But obviously guys, alam niyo naman, di naman kami mamarites here masyado because the context of this conversation is obviously what makes a person a Filipino. So right off the bat, ang tanong ko, eto na handa mo na yung kanta mo, Mark. Ano ba Maayos tingin na mo? yun, no? Maayos na yung ano ko. Okay na, volume okay ko. na, okay na. So eto tanong ko, mga ka-bubble gang, mga ka-Mars, mga ka-Pebbles, ano ba talagang tingin nyo kay Alice in the Wonderland Go? Ito ba ay Pilipino or hindi? Kasi all our entire conversation over the past 15 minutes was there's no definite color or skin tone or whatever sa pagiging Pilipino because we're a very cosmopolitan society. Ronald talked about the fact na ang daming global Filipinos, right? And of course, it's inevitable na with globalization of the Filipino diaspora, there'll be more mixed-blooded people, etc. Diba? But at the same time, he's Wala nawawala, Christian. Christian na, Richard. Ronald. Oo, sorry, medyo internet ko nabagay dito. Kung wala nawawala, Richard. Yeah, pero narinig ko yung sarili ko. Ang Nako, mahalaga dito. Richard, di mo narinig? Narinig mo ba? Oo, narinig ko. Narinig mo, Pero Richard? narinig ko yung sarili ko. Ha? Oo, Narinig mo? Natawag ka ni Sir Ronald na ano? Ano? Di mo narinig? Natawag ka niya Christian. Narinig ko yan. Kaya nagpanggap na ako na hindi ko siya narinig. Mark, bigyan mo ng 5 minutes biglang. Ronald, I cannot hear you, Ronald. Hello, Ronald. Nasaan ka na, Ronald? Yan, pinalis na. Papalisin ko na sana, Mark eh. Pinukin mo na ako. Si Christian na tinatawag kong Richard. Oh, Richard. Balita ko hindi siya natuwa. Basta ako okay lang sa akin. Balita ko hindi siya natuwa nung tinawag mo siyang Richard, di ba? Ito, Ronald, Sir Mark. Si Mark talaga, marites ka talaga. Ito guys, Alice in the Wonderland Go. Ano ba to? Ano ba to? Pogo Queen, love child na misunderstood, simpleng tao na dozen kotse na may chopper na walang McLaren, or ano ba to? Ang negosyo ay baboy. Ang negosyo baboy. Pero, It's the biggest teleserye ngayon sa Pilipinas. Netflix, Talagang sobrang dami ng invested na tao. Ayaw nga namin matapos itong mga hearings na to eh. Kasi sa sobrang saya, sobrang talagang lahat ay entertained. Ibang klase. Hindi, pero pag pinag-uusapan ka sa 7-Eleven, talagang mainstream ka. You have made it. Talaga, Sir Ronald, mukhang tumatambay ka sa 7-Eleven parate ah. Ako hindi 7-Eleven yung basis. Medyo WhatsApp ang basis. Masarap ang siopaw doon. Masarap ang siopaw sa 7-Eleven. Sa bagay. 40 pesos. Ito. Guys, obvious. Mark, let me disagree. I think kung ikaw si Bato de la Rosa at si Bulljack TV at saka si Jonathan Morales, hindi ka natutuwa dito kasi nalaos bigla yung PIDEA Pulveronic Discourse. Di ba? Nalaos na eh. Sabi ni Oo nga, lahat ng mga issue kay PBBM, wala lahat. Pero humahabol si Bato doon sa mga memes na General Luha. No? Yung mga kwansa ko yun, General Luha. Nakaka-catch up si Kwan. General Luha. Bubble gang. Oo. Humahabol. Diba? Wait. Mamaya tayo kay General Luha. Unahin mo natin Alice in the Wonderland. Ano ba talaga nangyari dito? Mark, ikaw muna. Tapos si Ronald, kasi alam ko madaldal yan si Sir Ronald. Abutan tayo ng 10 episodes. Mauna ka muna, Sir Mark. Anong basa mo dito? Love child, walang McLaren pero may chopper. Lumaki sa farm. Sa mas malalim na pag-uusap. Some people parang may impunity na ginagawa kung anong gusto nila, na magtatayo ng mga ganyang mga facility na gumagawa ng krimen in plain sight.
Dumaan ka sa highway, makikita mo yung malalaking building. And even yung mga tao na kasama diyan, hindi lang sila kontento na sa pagiging kasama doon sa negosyo, sila na din mismo ang tumatakbo doon sa public office. Sila na din mismo, hindi na kailangan ng protektor, sila na mismo yung sarili nilang protektor. Parang simbolismo nga siya ng mga lahat ng mga kapalpakan at mga naging problema. At the same time, makabuluhan sa nangyayari ngayon dahil dun sa ongoing threat natin dyan sa West Philippine Sea at dito sa ating bakura, sa ating kapitbahay na nambubuli sa atin. Dapat mga question natin nung panahon nung nakarang administrasyon, some of our worst fears, some of our mga worries noon, kumbaga hindi lang nalaman natin na totoo, kumbaga meron pang mga ibang bagay na hindi natin ma-imagine na nangyayari noon na ngayon na lang nakikita ngayon. So I think yun. Plus the fact na cute kamukha ni Sanchay sa F4. Itong si Mayor Alice Go. Kaya pag samahin mo yun. Anda na, Mark. This is it. This is it. Go for it. Go for it. Abangan nila. Maglalabas ako. In love ako sa simple na tao. Nakamukha ni Mayor Alice Go. Kahit na wala siyang maalala. Nabihag niya ang puso ko. Ayun, sample pa lang yun. Abangan nyo. Abangan nyo, lalabas ko yan. Oh, baby. Ano ba yan, di ba? Oh, Xiaoxi, Xiaoxi. Ano ulit yun, di ba? Yun, di ba? Oh, Sheni. And Guaini. Yan. F4. Yan na. Guaini. Lumalabas na yung age natin. Yung mga matatandang millennials. Matanda na yung mga F4, pare. Tatay na silang lahat. Dapat yun ang tinanong nila. Mayor Alice Go, pinapanood mo ba yung F4 nung bata ka? Kasi medyo magkaid parang Alice Go eh. Magka-age yata kayo, diba? So, yung mga pinapanood ko sa TV noon, mga nasa ganung age range kami. So, yung mga pinapanood ko noon, yun din dapat yung pinapanood niya eh. So, yun ang hindi nila natanong eh. Anong pinapanood mo sa telebisyon nung mga panahon na yun? Yung mga Home Along the Riles, mga Ang TV, di ba? So, parang imposible na sa farm wala silang telebisyon. Ang hindi na itanong, sino ba yung kanyang dentista? Ayan. Sino ba yung kanyang doktor? Imposible namang wala siyang dentista at saka doktor nung siya ay bata. Ronald! No? Kakasabi ko lang, MTRCB tayo. Wait. Para akong si Bato kay Morales at saka Jinggoy. Wait. Sir. Sandali lang. Tanong ka lang, Mark, ha? Bago tayo pumunta kay Sir Ronald, mahabang teorya yan. Wait, binabase mo yung age niya sa kanyang birth certificate, which is one of the most questionable things in the world. I'm just saying, kasi 1986 nakalagay doon sa kanyang birth certificate. Oh, stalker. But Sir Ronald, bago ako pumunta sa iyo, honestly, kinakabahan ako nung parating sagot niya. Lumaki po ako sa farm, hindi ko alam. Kasi kung ikaw si Cynthia Villar, nanonood dyan, baka naman, parang bakante yata yung farm. Parang malayo yung farm na to. Parang magandang location na to. Kaya parang tinatanong si Ma'am Cynthia. Tapos yung tinanong ni Lauren Legarde, saan bang location na tong farm na lumaki ka? Tapos di ba binibigay na yung mga address. Sabi ko, nako. Bakante pa yung farm na yan. Joke lang Ma'am Cynthia. Please. Ito Mark, naniwala ka talaga sa birth certificate niya na 1986 talaga pinanak. Pero mukha siyang bata, no? I mean, she could look younger, no? I'm giving Mayor Alice the benefit of the doubt. Uy. Kasi may itsura siya. Maganda. Ayan ka na naman, Mark. Siguro maganda si Mayor Alice. Kanta ulit. One more round, Mark. Let's go. Nagiging politically correct na tayo. Tapos biglang Sige na. Ay, hindi pala tayo correct kasi nagpuputol yung linya. Oo. Sir Ronald, ikaw na. This is your time to shine, Sir Ronald. Please lang, wag lang. Mukhang may nagalit. Mukhang may nagalit sa conversation natin. Ito na, ikaw na, Sir Ronald. Go for it. Mukhang either yung napapanood mo yung Doctor Who sa kwan?
sa Disney Channel. Parang Ay, ibang wala akong dimension. subscription, mahal lang. Oo, yung ibang dimension biglang sumulpot. No, biglang sumulpot na lang dito, no, ibang dimension. Multiverse. O kaya alien abduction. May naglanding dito tapos binaba siya. No? Tapos may pinalit. No? Nangyayari yan eh. No? Doon sa kwan. So, talagang sa social media, ang daming memes about her. Eh. No? Siya yung nagdo-dominate ng social media ngayon. Kaya, pero bibilib ka rin sa kanya, no? Yung hindi siya kumukurap, 'di ba? 'Di ba Mark, no? Yung mukha niya, Galing, galing. 'di ba? Kahit ano na yung Talagang kwan. Oo. adhere to the script. Poker face, Oo. Sir Ronald, Oo. are you implying na may training ito? Or baka magaling lang yung Ah? abogado niya? Kasi abogado niya, di ba? Ito yung etsepuera, yung mga perma-perma. Yung Nagpalit lawyer siya niya, ng abogado eh. Nagpalit siya ng abogado tapos alam ko kumuha siya ng bagong PR, no? Kilala ko pa nga yung kanyang kinuhang PR eh. Hindi ko na babanggitin yung pangalan, no? pero itago natin sa pangalan na. Ha? Capital B. Alam mo na Mark kung sino 'yon? Bulaga, Ha? Bulaga. Ha? Buljak. Alam na natin Hindi ko yan. na sasabihin kung kaninong kampanya siya sumama last election. Pero hindi kampanya ni by elimination na lang i-guess natin. Hindi siya sa Pero kampanya PR niya. para saan? At ito mahal to ha. Mahal itong Oh. mag-PR na ito. Mahal itong mga abogado na ito, no? Sabagay, May chopper eh. May mahigit chopper. 12 yung kanyang mahigit 12 yung kanyang kotse. Kotse. Meron siyang chopper, Saka ako sa meron siyang Ronald. McLaren. Oo. Yung tao yan, PR, kung sakaling may PR Oo. para saan? Anong plano? Kumaga, para sa Wala. election next year? Kumaga parang, Hindi. dapat nga umiiwas ka sa publicity eh. Oo, Pero kumaga long term yung ginagawa, ganun ba 'yon? PR, halimbawa, yung interview niya kay Karen Davila, 'di ba? Ni-humanize siya eh, 'di ba? Ginagawang telenovela yung kanyang buhay, 'di ba? Ikaw ba hindi ka ba naiyak nung kinikwento na niya? Love Nung child. na-discover niya yung kanyang nanay, 'di ba? Yung medyo merong narrative eh. No? Nilagyan niya, hindi katulad nung nakaraan na mga interviews niya, parang bigla na lang Tama ka, na-humanize siya bigla, no? off mainstream. Karen Davila, di ba? O tapos yung mga tanong sa kanya ay MMK eh. papunta sa isang narrative, di ba? Yun yung pero pagdating niya sa Senado, Wala wala siya. siyang mabubula ron. Wala siyang mabubula. Nagtataka sa Ronald eh, para saan? Kasi kung gusto mo lang naman umiwas, sa kaso, mag-iiwas ka sa publicity eh. Iiwas lang para saan yung publicity push? Para siya umiwas, para Mark. mag-election next year, ganon. Wala na kasi market, the die is cast eh. Nandun na siya sa publicity eh. Ang gagawin niya ngayon ay paano baguhin yung Damage istorya. control. Dahil na-demonize siya nung unang wave. Nung unang wave ay puro negative ang tira sa kanya. Dahil hindi mo mapaliwanag, di ba? Kung saan ka nang galing. No? Yung mga, parang masyadong off yung mga paliwanag mo. So ngayon, yung off na yan, pinapaliwanag in a different vein, in a different context. Kaya siya hindi makasagot, kaya hindi niya masagot yung mga yan dahil, hirap siya. Hirap niyang tanggapin na siya ay anak ng isang kasambahay. Diba? Yun yung narrative. Pero nung una, negative. Magaling yung reframing. Diba? No? Kasi parang nakasama pa eh. Kasi yung mga senador, mapapanood yan. Tapos ibabangga doon sa mga facts, mga papeles. Na-trigger yung senator. Yun yung mali niya. Pag meron siyang friendly na media o nag-i-interview, yun pwede niyang i-craft according yung timing to their narrative. Pero pag harap mo sa Senado, no, na hindi naman madaling bulahin, 'di ba? Iba yung na may access sa lahat ng government agencies, mga papeles, mga ano. Wala kang kawala eh. BIR, DOJ, immigration, PILG. But it's an attempt at crisis management eh. It's an attempt. Hindi ko sinasabi na nag-succeed yung attempt. Pero it was an attempt. No? It was an attempt. At kung marami kang pera, akala mo baka pwede mong baguhin yung istorya. Diba? Wait, Ronald, you're saying ang isang simpleng tao ay may kakayanan na kumuha ng magandang PR agency na baguhin ang national narrative ukol sa kanya? Hindi, mataas ang presyo ngayon ng 1 kilo ng baboy.
Mas mataas eh. Oo, mas Akala mo mataas. isang kilo ng Oo. ano, ha? Oo, Akala ko, oo. ibang kilo, ibang naisip Oo, ko, hindi natin eh. pinag-uusapan ng isang kilo ng bigas, ha? Hindi natin pinag-uusapan yun, ha? Yung bigas, ha? Yung isang kilo ng baboy, oh. Sorry, Kasi nandun, ito nandun talaga pa ako ako sa... kasi parang mas mainam if ano na lang 'di ba? Kung alam mong marami kang tinatago, mas mainam na tahimik, unti-unti, ano hanggang mamatay yung issue. Pero parang she is facing it Pero head on. Mark, huli na Parang she talaga plans siya, eh. to stay eh. Gusto Wait, niya magstay. Mark, She is Mark. Pero enjoying the celebrity status kasi celebrity na siya eh. pero sabi mo Kailangan nga, i-twist na lang ng konti yung storya para hindi siya magmukhang spy. Mark, Okay baka na pwede siya. ka na mag-apply pero manager niya. Manager na. pero Mark, sabi mo pwede nga, ka na Mark, manager. sabi mo nga, Mark, may context eh. Kaya hindi siya mamamatay eh. Kahit anong Mm. gawin, hindi mamamatay. May context eh. Merong mga libo-libong estudyante na pumunta rito, no? Na hindi student age. Di ba? Hindi student age. Kasing edad ni Richard eh. No? Yung mga pumunta rito, mga Chinese. Tapos, yung Baka ano, Philippine lifelong learning. Tapos yung Philippine Retirement Agency, nagbigay ng 30,000 residency visa sa hindi retirement age naman, no? Kasing edad pa rin ni Richard. Tapos tapos, 'di ba? Tapos May gumagante, may gumagante. so may context eh. Hindi siya mamamatay eh. Not within the year. Dahil meron siyang context na doon siya nahulog. Doon siya nag-parachute eh. No? Kaya kung merong mga nagpaplano or kung may kaunting basihan yung mga banat sa kanya, isi-shape na niya yung narrative. Lalo na Parang she intends to stay talaga in the public eye for the next. Kasi ang goal niya is re-election na next year eh. Sa Bamban eh. So she just tingin needs ko, to survive ito. Kung tingin ko, magso-survive siya, tingin ko hindi re-election ang kanyang habon na at this Survival na to, fire. pare. survival na eh. Oo, Survival na natutuwa dahil yung kaso nito. dahil nasa bingit na siya na ideklara na kwan eh. na persona ng grata. Nasa bingit na siya na paalisin ng bansa. Pa-deport, no? Oo, nasa bingit na siya. So yun, Pero, yun ang kanyang immediate na survival. No, iba pa yung eleksyon eh. Baka hindi na siya umabot dun eh. Hindi siya aabot. No? Pero mo presidente mismo ang nagpapa-imbestiga. iba na yan. Yung presidente nakialam. Mismo ang Kongreso at saka Senado nakialam. Lahat ng political actors nakialam. So hindi ko maisip, paano siya kukuha dito? Paano niya Baka kasi, i-defend? Mark, baka kasi na-booking yung picture ni BBM at saka ni Aimee with ano. Pero tanong, well, Mark, balikan natin facts of the case. The reason naging sensitive itong case ni Alice Go out of nowhere is because may information na yung Pogo na allegedly involved siya doon sa Pogo na yan was also involved in disinformation campaign and surveillance and hacking of government websites. So hindi Yes. Pogo, ito ay isang farm. Hindi yung farm na piggery farm. Troll farm. Troll farm. Or worse, espionage farm. So, delikado talaga siya dito. Na merong Oo. torture chamber. Ano may na to? torture Ibang chamber, movie di ba? na to. Ibang movie na ito. Hindi na Netflix to. Ibang klase na yan, sir. No, this is crazy, di ba? So, hindi lang involved. May movie niyan, yung Hostel. Napanood mo yun, Hostel? Napanood mo yun, Mark? Hindi. Hostel, di ba? sa Eastern Europe. Mga torture chamber. Si Pwede rin Ronald nasa Saw Poland 1, pa rin. Saw 2, Saw 3, Saw 4. Nakailang Saw na ba? Yung Saw na movie? Pero Sir Ronald and Tapos, Mark, yeah. ang angulo, Richard, parang konektado siya dun sa biggest money laundering incident sa Singapore. Parang parang meron silang nakita dotted lines doon. So, pakwanto, the plot thickens, no? Bawat araw may bagong kabanata, may bagong angulo. No, ibang angulo pa yung posible siyang sleeper. Ibang angulo pa, yung 'di ba, yung tatay niya membro daw ng Communist Party of China. Oo, merong mga ganung ano. Ibang angulo pa, may boyfriend daw siya, mayor sa Pangasinan. Si Jinggoy lang nagsabi yan, ha? Si Jinggoy lang nagsabi yung boyfriend, ha? Na may isang isla raw na ang tumutuloy puro Chinese, no? Puro Chinese national. So ang dumadami yung angulo eh. Dumadami yung angulo. Okay, Ronald, Mark, you tell me if Baka lumabas pa na isa pala siyang matahari. No.
no. But honestly, it's very possible na, okay, love shell talaga siya. Hindi siya mayaman ganon. And then, by some, combination of factors, she was in a position to rent out a place to this Pogo group na apparently front for something bigger. And apparently, hindi mo naman kailangan manood ng Sicario or Narcos, meron din may entwinement with the world of espionage and all of that. Na mukhang nadamay lang siya and she was just enjoying the ride in a sense of ang daming pera. I mean, dun sa 16 cars nakita ko, halos lahat binili from 2020 onwards. Lahat yan. Yes, mga 2020, 21, 22. So, recent lang to. At ito yung time ng Pogo. Ito yung time ng pandemic. Ito yung time na ang daming kalokohan nangyari. So, it's very possible na she was just riding she was having a good time, just enjoying the moment. Pero Mark, And just close na lang my ears and eyes na lang to... problema, hindi niya may paliwanag. Kaya yung suspicion, no, ay lumalaki. Hindi niya may paliwanag eh. Imagine mo, Mark, sinong gaganap sa kanya sa pelikula? Sinong artista? Sino ba ang bagay? Ha? Ako, May maisip ako pero ayoko sabihin. Ako 100% gagawa ng pelikula yan. Either local o foreign. Dahil nagiging kwala Pwedeng siya. pang Netflix eh. Oh. Pwedeng pang Netflix yung mga ganyang storya. She's the stuff movies are made of, di ba? Oo eh. Yan yung mga ginagawa ng mga bestseller. Yan ang ginagawa ng mga nobela, ng mga miniseries. Lalo na, sigurado ko miniseries dahil maraming episode eh. Hindi lang isa yung episode, hindi yan sine. Oo. No? Episodic yan eh. May nakausap ako mga mga Chinoy kanina na kaibigan namin. Ang sinasabi nila, meron talagang mga galing, for example, mainland China na umaano ng mga papeles, ng mga birth cert. Kumaga nandadaya o marami, di ba? Para sa negosyo. Marami, oo. Baka ganun yung nangyari kay Mayora Alice eh. Yun yung na-discover ni hindi talaga, Yun ang na-discover ni Nancy Binay dun sa Philippine Retirement Agency. Ang daming mga fake papers. Kaya dapat mga fake na dapat isang output nito ay litisin yung mga nagbigay nun. Oo eh. Kaso na put into light dahil tumakbo siyang mayor. Yun ang malaking... Yung Comelec, di ba? Andun yung Comelec, di ba? Hindi, tsaka Mark, nagsulputan yung mga Pogo sa isang maliit na munisipyo sa Tarlac. Diba? Malapit sa Clark Air Base. Baka kung wala yung mga Pogo, baka hindi napansin eh. Kahit yung pagiging mayor niya. Nagsulputan yung mga Pogo. Kasi yun nga. Yun nga, naidikit-dikit na, di ba? Oo, kung wala naman yung Pogo doon, parang walang rason para magstay siya doon sa maliit na town na ganun para tatakbo siya. Baofu ba yan? Baofu. Ikaw, ikaw Mark, paano ka magdadrive ng McLaren sa Bamban Tarlac? Nang hindi ka mapapansin. Papagawa ako ng race car sa farm ko. Race truck sa farm ko. Diba? Paano ka magdadrive ng McLaren sa Bamban Tarlac? Lalo na kung pupunta ka doon sa farm mo ng mga baboy. No? Dadala mo McLaren. Kaya may chopper, di ba? Pero notice ka talaga. Chopper, gano'n lang. I-park ko yung McLaren tapos mag-chopper ako. Hindi pwede hindi ka manotice. Tapos ang dami mong posting sa Facebook. Ang dami mong, di ba? Ang dami mong Instagram. Pagbukas mo nung mayor ko, boom! Lalabas, ang dami, di ba? Hindi pwede hindi Hubris masyado eh, no? Masyadong careless eh. Kaya nga, kung spy siya, parang napakasabog naman, napakahina, unprepared. Napaka-careless, ostentatious. Tingnan mo yung ibang Pogo, di pa napapansin. Kahit nandyan lang, ang lalaki, di ba? Tapos yung fashion pa niya, yung fashion niya, Pogo fashion na Novorish talaga. Yung mga nakikita ko dyan sa Pero Richard, pwede kasing hiding in plain sight. No? Yeah, but that's a bit too smart, right? Kasi sabog yung mga sagot-sagot niya. I mean, okay, kung hiding in plain sight, tapos nahuli ka pa rin, lalo. Then dapat may backup plan. Ito parang walang backup plan to eh. Talagang sabog yung mga... Honestly, she's too lousy to be a spy. That's how I see it. At the minimum, sindikato. Wala akong sinasabi, pero yung spy parang masyado siyang lousy. Ang nakikita no? Ang nakikita ngayon, ang indication ay the gray sector No? The gray yun yung nakikita. Okay,
tama si Mark, wag natin ubusin tong content na to kasi may susunod na kabanata. Balikan natin ito. Now, I want to transition into a tale of two Senate hearings. Pebbles, Pidea leak versus how Riza Ontiveros, Gatchalian, hindi ko alam kay Jinggoy, pero ba't yung kay Lauren Legarda in fairness? Sige na nga, si Rafi Tulfo na rin. Parang kumpara mo yung hearings ni Pebbles, ni Tito Boy Abunda, si Bato Abunda. Kasi nag-ano siya nagmamarita style siya. No offense kay Tito Boy, ang sinasabi ko yung ginagaya niya yung style na, totoo ba na ganito ganyan si Marcel Soriano? Ito si Bato versus Riza Ontiveros. Let's discuss that in the next episode, guys. Ayoko tapusin itong issue na to. But honestly, I'll tell you, as of now, I just find her as too incompetent to be a spy of a country as important and powerful as China. Pero wag mong kalimutan, si Matahari incompetent din. Naging legend lang siya. Naging legendary. Sige, pag-usapan natin si Matahari. Okay. Naging legendary lang dahil magaling sumayaw eh. Ayan, okay. Sige. Yeah. He wasn't even French. She was Dutch. Okay. No? Dutch na pumunta sa France. Ronald, So, Ronald, yung balikan natin yung Miss Japan na story mamaya. Medyo na kami ni Mark Gamboa, jaw drop kami like, what? Why does he know these things? Like, Ronald, meron ka bang alternative life na kung saan nag-judge ka sa Miss Japan, Miss Poland? Masyadong insider information kinabahan ako bigla sa'yo. Dapat sa politics 360-degree vision, di ba? Hindi ito 360, medyo iba na to eh. Dapat ano sabi diyan? Domain intelligence, no? Domain intelligence. Dapat Pero lang tawag diyan full spectrum On that note, thank you very much, gentlemen, mga katulad natin simpleng tao na si Mark Gamboa at saka Ronald Llamas, our resident beauty pageant experts. All right, thank you very much, gentlemen.